TikTok influencer Yulene Castro, binatikos matapos tawaging tabang ang pagkain sa Iloilo Cafe. Matinding kontrobersya ang sumalubong sa TikTok influencer na si Yulene Castro, kilala bilang pambansang yobob, matapos niyang ilarawan bilang tabang o walang lasa ang mga pagkaing in-order niya sa isang lokal na cafe sa Iloilo na tinatawag na coffee break. Ang kanyang pahayag ay naging laman ng mga diskusyon sa social media, kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya at galit sa tila mapanirang komento ni Yulene ukol sa lokal na pagkain. Sa kanyang viral na food review video, mapapanood si Yulene na nakaupo sa harap ng ilang putahe mula sa nasabing cafe. Nag-try kami dito sa coffee break, ani Yulene habang itinuro ang mga pagkain sa kanyang mesa. Ngunit ang sunod niyang mga salita ang umani ng matinding batikos. Out of all of you, walang masarap. Sa tono ng kanyang boses at ekspresyon ng kanyang mukha, dama ng marami ang matinding pagkadismaya o pagkasuklam na tila hindi na lamang simpleng honest review kundi lantaran ng panlalait. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang komento. Sa mas matapang na pahayag, sinabi pa ni Yulene, "Ang dami niyo dyan, walang masarap sa inyo ni isa. Patta." Isang mura ang binitiwan niya sa dulo ng kanyang review, dahilan upang mas lalong magalit ang ilang manonood, lalo na ang mga Ilonggo na may pagmamalaki sa kanilang lokal na pagkain at negosyo. Reaksyon ng publiko at panawagan ng accountability. Hindi nagtagal, nag-viral ang video at dagsa ang mga negatibong reaksyon mula sa netizens. Ayon sa ilan, tila nawawala na ang respeto ng ilang influencers sa mga lokal na negosyo at komunidad. May mga nagsabing, hindi naman masama ang pagbibigay ng tapat na opinyon. Ngunit dapat sana'y isinagawa ito sa mas maayos at magalang na paraan. Isang netizen nang nagkomento, "Persona non grata sa Blayor. Best tambayan ang CB every time mag-study or mag-work kami paper." Isang Ilonggo ito na ipinagtanggol ang nasabing cafe bilang paborito nilang tambayan sa mga oras ng pag-aaral at paggawa ng school requirements. May iba pang nanawagan na sana ay magkaroon ng regulasyon sa mga content creators na tila nawawala na sa lugar. Baka pwede mayor bigyan ng warning yung mga content creator or influencer na masyado man sa pag-disrespect sa mga local community. At pwede ma-filean ng cyber libel o ideklarang persona non grata kung sobra-sobra na gid. Ayon sa isa pang komento. Pahayag ng coffee break. Hindi rin pinalampas ng pamunuan ng coffee break ang issue. Sa isang mahinahon ngunit malaman na pahayag sa kanilang opisyal na Instagram page, ipinahayag ng cafe ang kanilang saloobin. "Thank you for sharing your thoughts, Ms. Yulene Castro, about your recent visit to Coffee Break. We appreciate all feedback as it helps us learn and improve," bungad nila. Ngunit agad din nilang nilinaw ang kanilang pagkagulat sa naging tono ng review. "We were taken aback by the strong and explicit language used in your review. While we understand that not everyone will share the same taste, we believe that constructive criticism can always be communicated respectfully." Ayon pa sa kanila, sa 2 dekadang paglilingkod ng coffee break sa mga Ilonggo, ngayon lamang sila nakatanggap ng ganitong kabigat na puna na may kasamang pagmumura. "If you had shared your concerns with our staff during your visit, we would have been more than happy to enhance your food or drinks to your liking," dagdag nila. Tiniyak din ng cafe na patuloy silang maglilingkod ng may malasakit at kalidad sa lahat ng kanilang parokyano. Reaksyon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nagpahuli ang opisina ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Sa isang opisyal na pahayag sa Facebook page ng alkalde, ipinakita ang kanilang suporta sa naging tugon ng Coffee Break. "We express our support for the official statement released by Coffee Break regarding the recent viral video involving a social media content creators review." Pahayag ng City Government ng Iloilo. Ipinunto rin nila ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga homegrown brands na gaya ng Coffee Break, na anilay naging bahagi na ng kultura at paglago ng komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Binanggit din sa pahayag na mahalaga ang feedback, mapapositibo man o negatibo, subalit dapat itong ihayag sa paraang may paggalang. Feedback, whether positive or critical, plays a vital role in our collective growth, but it must be expressed and addressed with mutual respect and responsibility, saad nila. Nagpaalala rin ang lokal na pamahalaan sa mga content creators at netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng opinyon. Lalo na't sa panahon ngayon na ang mga salita sa social media ay maaring magdulot ng malalim na epekto sa mga tao at institusyon. Malawakang diskurso, kritika o kawalang galang. Sa gitna ng mainit na usapin, naging mas malawak pa ang diskurso sa papel ng mga social media influencers. May ilan na nagtanggol kay Yulene, sinasabing may karapatan siya sa kanyang opinyon bilang isang food reviewer. Anila,
Kung hindi talaga niya nagustuhan ang pagkain, karapatan niya itong sabihin. Ngunit marami rin ang nagsabing may hangganan ang pagiging tapat, na ang paraan ng paghahayag ng damdamin ay kasing halaga ng mensahe mismo. Napag-usapan din ang posibilidad ng mas malalim na regulasyon sa digital space, particular sa mga review na maaaring makasira sa reputasyon ng isang negosyo. May mga nagmungkahing isulong ang mas malinaw na ethical guidelines para sa mga social media personalities. Epekto sa imahe ni Yulin Castro. Dahil sa kontrobersya, nahati ang publiko sa pananaw nila kay Yulin. Habang may ilan pa ring sumusuporta sa kanya bilang isang influencer na no filter at brutally honest, marami na ang nagsasabing tila sumusobra na siya. Lumalabas sa ilang komento na hindi ito ang unang beses na nagbigay siya ng negatibong pahayag sa mga establishment. May ilang followers na nagsabing mag-unfollow na sila dahil sa hindi magandang asal at pag-uugali sa mga local na negosyo. Sa kabilang banda, may ilang netizens na tila ginawang katuwaan pa rin ang mga video niya na nagpapatunay ng kanyang viral reach kahit negatibo ang konteksto. Pagtutuloy ng usapan, responsibilidad ng mga influencer. Ang nangyari kay Yulin ay patunay ng lalim ng impluensya ng mga digital creators sa kasalukuyan. Hindi na ito basta-bastang personal na opinyon lamang. Ang mga sinasabi ng influencers ay may kakambal na epekto sa mga negosyo, kultura at komunidad. Kaya't ang tanong ngayon, paano mababalanse ang pagiging totoo sa opinyon at ang pagiging marespeto sa kapwa? Sa panahon ng social media, isang salita lang ang maaaring makasira ng pangalan ng isang taong pinaghirapan itayo. Kaya mahalaga ang tamang pag-iingat, lalo na sa mga may malaking following. Sa huli, ang issue sa pagitan ni Yulin Castro at Coffee Break ay hindi lamang basta usapin ng hindi masarap na pagkain. Isa itong mas malawak na diskusyon tungkol sa respeto, etika, at ang papel ng influencers sa modernong lipunan. Marami ang umaasa na magsisilbi itong aral hindi lamang sa nasabing content creator, kundi sa lahat ng gumagamit ng social media para magpahayag ng saloobin. Sa huli, ang kritisismo ay bahagi ng progreso. Ngunit kung nais nating ito ay maging makabuluhan, dapat ay nakaugat ito sa respeto, malasakit, at pagnanais na makatulong, hindi makapanira.